Huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 26 to 38, and I read it for you. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary, and he came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month of her who was said to be barren, for nothing will be impossible with God." Then Mary said, "Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Then the angel departed from her. Kumusta po ang paparating na Pasko? Kumusta ang iyong paghahanda? Buo ba ang pamilya ngayong darating na Pasko? Ano pa yung mga hinahabol mong deadline para sa nalalapit na Pasko? Ngayong araw na ito, ang ibinigay na ebanghelyo sa atin ay ang tinatawag nating ang pagpapahayag ng kapanganakan ng Diyos. The Annunciation of the Lord. Magandang balita na tinanggap ni Maria, dala-dala ng Anghel Gabriel, Anghel ng Diyos. Tignan natin ang ating buhay. Kapag nakakatanggap ba tayo ng mabuting balita, ano ang ating nararamdaman? Of course, no? Kapag sinabi sa iyo na, "Uy, ito ang para sa iyo, maganda, positive ang response ng interview mo o ang resulta ng exam mo," tayo'y masaya. Pero kapag tayo ay nakakatanggap ng balita na maaari nating tawaging masamang balita, hindi kaaya-ayang balita, umaasim ang ating mukha. Nagagalit tayo, naiinis tayo, nasusuklam tayo, natatakot tayo. Para bang bigo ang ating pakiramdam. Sa ebanghelyong binasa natin, napakinggan natin, ang dalang balita ng Anghel Gabriel ay mabuting balita ng kaligtasan. Pinili si Maria bilang maging ina ng Diyos. Sa kanyang sinapupunan, doon mananahan ang anak ng Diyos at iluluwal niya ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad. Anong naging reaksyon ni Maria? Alam natin na tinanggap niya ang misyon. Alam natin na isinuko niya ang lahat-lahat sa Diyos kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Siya'y tao din. Sinabi ng Ebanghelyo, mayroong pagkalito ng konti. Merong takot na naramdaman si Maria. Dala na rin ng bigat ng misyong ito. Kaya naman, ang sabi ng Anghel Gabriel kay Maria, "Huwag kang matakot, Maria. No? Sapagkat walang imposible sa Diyos." Tingnan mo nga ang iyong pisang si Elizabeth, matanda na. Pero siya ngayon ay buntis. Dahil walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yan ang baunin natin sapagkat kasama natin palagi ang Diyos. Sabi nga ang hula ng propeta, Emmanuel ang ipapangalan sa kanya.
Ano ang kahulugan ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa laban ng ating buhay. Sa tuwing tayo ay may sakit, kasama natin ang Diyos. Sa tuwing tayo ay bigo, kasama natin ang Diyos. Sa tuwing tayo ay naguguluhan sa buhay, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kasama natin ang Diyos. Sa tuwing tayo ay nahihirapan at gusto nating sumuko, kasama natin ang Diyos. Sa panahon ng kaginhawaan, sa panahon na mahirap ang buhay, kasama natin ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa palaging pagsama sa amin, sa kasiyahan man, sa tagumpay, maging sa kalungkutan man. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.